Wala kang dapat katakutan kung ang Diyos ang kasama sa laban. Ako po si Hannah Yesha Kempis mula sa CGM Balete at ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang sekreto sa likod ng tunay na katapangan mula sa Joshua 1:9. Natatakot ka ba sa kinabukasan? Ano kaya ang mangyayari kung mayroon kang lakas ng loob na harapin ang anumang hamon? Isipin natin ito, isang malaking hamon ang nasa harapan natin. Parang kasing laki ng bundok na kailangan nating akyatin. Natatakot kayo, nag-aalangan. Pero paano kung may isang taong nagsabi sa inyo, huwag kayong matakot, dahil ako'y kasama ninyo. Yan ang mensahe ng Diyos kay Joshua sa Joshua 1:9. Isang mensahe ng pag-asa at lakas ng loob para sa atin. Mga kapatid, narito tayo ngayon upang pagnilayan ng isang makapangyarihang pangako mula sa Diyos. Isang pangakong nagbibigay ng lakas ng loob at katiyakan sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Sa Joshua 1:9, binibigyan tayo ng Diyos ng isang malinaw na utos at isang matibay na pangako. Magpakatatag ka at maging matapang. Huwag kang matakot ni malupaypay ang iyong loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa inyo saan ka man pumaron. Ang bersikulo mismo ay isang direktang utos na kumikilos ng may katapangan. Isang katapangan na nagmumula sa pagkaalam ng Diyos ay kasama natin. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para kay Joshua, kundi para sa bawat isa sa atin. Sa ating paglalakbay sa buhay, madalas tayong maharap sa hamon na nagpapaalinlangan at nagpapatakot sa atin. Ngunit sa gitna ng mga ito, ang Diyos ay nagbibigay ng isang matibay na pangako. Siya ay sumasama sa atin. Hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan. Ang kanyang presensya ay ating lakas at kalasag. Ito ang pundasyon ng ating katapangan. Kaya, ano nga ang dapat nating gawin upang maangkin ang katapangan na ipinangako sa Joshua 1:9? Una, kilalanin ang presensya ng Diyos. Ang unang hakbang patungo sa katapangan ay ang pagkilala sa patuloy na presensya ng Diyos sa ating buhay. Hindi ito isang abstract na konsepto. Ito ay isang aktibong pakikipag-ugnayan. Paano niya kayo pinagpapala? Paano kanya kayo ginagabayan? Ang pagpapaalala sa mga tiyak na paraan kung paano nagpapakita ang Diyos ng kanyang pag-ibig at suporta sa inyong buhay ay nagpapalakas ng inyong pananampalataya at bibigay sa inyo ng lakas ng loob na harapin ang anumang hamon. Ang pagkaalam na ang Diyos ay sumasa iyo ay nag-aalis ng takot at nagbibigay ng katiyakan. Pangalawa, harapin natin ang mga takot. Ang takot ay likas na emosyon, ngunit hindi ito dapat magdikta sa ating mga aksyon. Ang Joshua 1:9 ay direktang nagsasabi sa atin na huwag kang matakot. Ang pagkilala sa ating mga takot ay unang hakbang sa pagdaig ng mga ito. Ano ang mga ba ang nagpapaalinlangan sa inyo? Dalhin ang inyong mga alalahanin sa panalangin at humingi ng lakas at karunungan sa Diyos. Huwag matakot at humingi ng tulong sa Kanya. Siya ay handang makinig at tumulong sa inyo. Ang pagdala ng inyong mga takot sa Diyos ay nagpapakita ng inyong pagtitiwala sa Kanya at ito ang pundasyon ng tunay na katapangan. Pangatlo, kumilos na may pananampalataya. Ang katapangan hindi lamang sa pag-iisip, ito ay pagkilos. Ang Joshua 1:9 ay hindi lamang nagsasabi sa atin na huwag matakot, ngunit nag-uutos din sa ating magpakatatag ka at maging matapang. Ang pagtitiwala sa plano ng Diyos para sa inyong buhay at pagkilos ng may determinasyon ay nagpapakita ng inyong pananampalataya. Tandaan, ang Diyos ay sumasama sa inyo saan man kayo pumaron. Sa Kanya, mayroon kayong kakayahang lampas sa inyong inaakala. Ang pagkilos ayon sa pananampalataya ay isang nagpapakita
ng inyong tiwala sa Diyos at isang paraan upang maangkin ang kanyang pangako ng katapangan. Kaya mga kapatid, huwag kayong matakot, magpakatatag at maging matapang sapagkat ang Panginoong ninyong Diyos ay sumasa inyo saan ka man pumaroon. Magpakatatag ka at maging matapang, huwag kang matakot ni malupaypay ang iyong loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa inyo saan ka man pumaroon. Ay hindi lamang isang pangako, kundi isang isang hamon na tanggapin ang presensya ng Diyos sa ating buhay bilang isang lakas at kalasag sa gitna ng mga pagsubok. Isipin mo ang posibilidad na naghihintay sa atin kapag tinanggap natin ang pangakong ito. Mga hamon na nalalampasan, mga tagumpay na nakakamtan, mga pagpapala na tinatanggap. Yun lamang po at tayo po ay lumagay sa diwa ng panalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po dahil binibigyan niyo po ang mga tao ng lakas ng loob at lagi niyo po silang sinasamahan. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Muli, ako po si Hannah Yasha Kempis, nagsasabing ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin. Maraming salamat po.